Kapag nagkabit ka ng mga extrang accessories sa iyong motor, lalo na kapag nagkabit ka ng LED na headlight o kaya na may MDL o kaya na may yung malakas na busina, ay kailangan na i-upgrade natin ang ating charging system. Isa sa mga paraan sa pag-upgrade ng ating charging system ay ang pag-full wave. Pero may isa pang paraan ng pag-upgrade kahit hindi na i-full wave, ay itong paggamit natin ng relay. Dito sa paggamit ng ating relay ay hindi na kailangan nating i-modify ang ating stator at di na rin kailangang palitan ang ating stock na regulator. Ang gagawin natin dito ay magkabit lang tayo ng relay para auto fast charge ang ating charging system. At bago natin umpisahan mga bro, ay konting suporta naman, paki-subscribe naman at paki-click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod natin na mga videos. Alright. KRYJ Moto DIY. Alright, so paano ba magkaka-fast charge ang charging system ng ating motor? Dito sa ating regulator ay may makikita tayong yellow wire dyan. May 4 na wires dyan mga bro. Red, white, green at saka yellow wire kapag Honda ang ating motor. Ang gagawin natin dyan mga bro para magkaka-fast charge ang kanyang charging ay yung yellow wire mga bro ay puputulin natin yan mga bro. Kasi once na naputol yung yellow wire mga bro, ay automatic mag-fast charge na ang charging system mga bro. Kasi yung supply ng para sa ilaw ay mapuputol na at yung matitira na lang ay yung puting wire na para sa charging. Doon na ibabato lahat ng supply galing stator patungo sa white wire at patungo yan sa charging ng ating motor mga bro. Pero sa ganitong paraan ay dapat gagamit tayo ng relay mga bro para maging successful ang pag-modify natin at walang magiging problema. Kailangan kasi nating gamitan ito ng relay para hindi siya palaging naka-cut off habang hindi pa tayo gumagamit sa ating headlight. Dapat gagana lang ang ating auto cut kapag naggamit na tayo ng headlight o kaya na may MDL o kaya na may nagkabit tayo ng accessories, extra na accessories sa ating motor na malakas kumonsumo ng baterya. Ang mayayari kasi kapag nakaputol yan tapos hindi kayo gumamit ng ilaw o kaya na may yung mga extra accessories na nilagay sa yung motor, ay mag-overcharge siya mga bro. Maaring masira ang iyong battery at saka puputok ang iyong mga ilaw na stock. Napakahalaga rin pala mga bro na kapag gagamit tayo ng ganitong paraan ay dapat naka-battery operated na ang ating mga headlight at ang iba pa nating mga ilaw. Bago natin ikabit mga bro ay papakita ko muna sa inyo ang relay na ating gagamitin. Ito ang relay na ating gagamitin mga bro. Yan, nilagyan ko na ng wire yung kanyang mga pin tapos hininang ko na mga bro. Itong relay na ating gagamitin mga bro ay ito yung changeover relay. Ito ang magkocontrol mga bro kung kailan tayo mag-auto fast charge. Dito sa ating relay mga bro ay kung makikita no, yung pin number 30 ay nakakontak siya sa 87A mga bro. Kapag wala pang trigger ang 85 at 86 ay nakakonekta na ang pin number 30 sa 87A mga bro. Magka-cut off lamang ang kanyang contact mga bro at lilipat sa number 87 kapag matitrigger na ang 85 or 86.
Alright, so punta na tayo dito sa ating motor mga bro. Ikakabit na natin. Dito sa regulator mga bro, ay puputulin natin yung yellow wire. Alright, so yan, naputol na natin mga bro. Pagkatapos ay dito sa ating relay, ay yung number 30 mga bro, ay dyan natin ilalagay doon sa kaputol na yellow wire galing sa stator mga bro. Dyan natin yan ilalagay mga bro. Alright, so ito na ang pin number 30 ng relay. Kinabit natin sa yellow wire galing sa stator. Mamaya na natin yan isilyado ng electrical tape pagkatapos nating maikabit ang lahat ng wire. Pagkatapos ay ang isusunod naman natin na wire ay yung pin number 87A ng ating relay, yung yellow wire na kinabit natin, ay ikabit din natin yan sa kaputol na yellow wire, yung galing sa regulator. Pin number 87A ng ating relay, ikabit natin sa yellow wire na pinutol natin galing sa regulator. Pagkatapos ay ang isusunod naman natin na ikabit ay itong number 85 ng ating relay. Ikakabit natin yan sa ground ng ating motor. Pwede nung ikabit dyan sa may tornilyo ng regulator. Pagkatapos ay pwede nyo ring ilagay sa kahit anong ground ng ating motor. Dyan ko na lang ilalagay sa may wire na nakatap sa ground na yan mga bro, nakaabang na yan. Dyan ko lang ilalagay kasi malapit lang siya doon sa ating relay. Pin number 85 ng ating relay, i-connect natin sa ground ng ating motor. Right, so yan, nakakabit na sa ground ng ating motor ang pin number 85. Pagkatapos niyan ay ang susunod naman na wire na ating ikakabit ay yung number 86 ng ating relay. Ang number 86 ng ating relay ay doon natin yan i-connect sa switch ng ating headlight. Doon sa wire na pag nag-switch on ka ng headlight ay magkakaroon ng supply. Ang number 86 ng ating relay ay siya yung magsisilbing trigger ng ating relay. So dito mga bro, yan, may kinabit na tayong extra wire dyan at ipapagapang natin doon sa number 86 ng ating relay. Yan. So ito na yung wire na galing sa switch mga bro. Yan, i-connect natin yan sa number 86 ng ating relay. 86 ng relay to switch ng ating headlight. So yan mga bro, 86 ng relay to switch ng ating headlight. Alright, so yan na mga bro, tapos na ang ating wiring. Tapos sisilyado na natin yan mga bro, yung bawat wiring na idinugtong natin. Tapos i-organize natin at ilagay natin sa kanyang pwesto mga bro. Pero bago natin isilyado mga bro ay recap muna tayo sa ating ginawa. Ito yan mga bro, yung number 30 kinabit natin sa yellow wire na galing stator. Yung yellow wire na pinutol natin. Yan, 30 ng relay to yellow wire galing stator. Tapos itong number 87A ay kinonekta natin sa kaputol na wire, yellow wire galing regulator. Yan, 87A to yellow wire galing regulator. Tapos yung number 85 ay kinonekta natin sa ground ng ating motor. Yan, pin number 85 to ground ng motor.
Tapos yung number 86 ay doon sa switch ng ating headlight. Alright, so tapos na tayo mga bro. Isisilyado na natin at babalutan natin ng electrical tape. Tapos i-organize. Okay, so yan, nabalot na natin. Tapos na-organize na natin. Tapos nailagay na natin sa kanyang pwesto. Katapos niyan mga bro ay babalik na natin ang kanyang kaha. Tapos i-testing na natin. Alright, so i-testing na natin mga bro. So yan mga bro, medyo low bat na ang ating battery. Tapos yan mga bro, hindi pa naka-trigger yung ating relay. Hindi pa nag-activate ang ating auto fast charge. Yan ang kanyang reading mga bro. Pumapalo lamang siya ng 12.3 pag ni-rev natin mga bro. Yan, medyo low bat na ang ating battery. Tapos try nating i-on yung headlight. Tapos i-rev natin. Yan mga bro, medyo tumaas na ang kaniyang reading mga bro. Yan, naka-activate na ang ating fast charge kaya pumapalo na hanggang 13.8 mga bro. Medyo mahina pa rin ang ating battery mga bro kasi nagamit natin kanina na walang fast charge. So ganun lang mga bro, kung sakaling gusto nyong mag auto fast charge ng ating motor. Maraming salamat mga bro, hanggang sa susunod.